Mga minahal, dihay usa ka pamilya nga gikan nanimba. Reliyoso kaayo ang mga haligi sa maong pamilya, ang amahan o ginahan, tungod kay aktibo sila sa simbahan. Human sa misa, nangadto sila sa usa ka restaurant alang sa usa ka salo-salo. Ug samtang nagbiyahe sila, nagsugod dayon og padayag sa iyang gibati ang amahan nga mao'y nag-drive sa sakyanan. Matud pa niya, kaway klaro atong waliha, oy. Gatuyok-tuyok man. Unya, ang pare pod sige sag pangayo og second collection. Madugay mahurot atong bahino na lang daan ang atong ihugs kolekta kay sige pangayo og second collection, ambot para asa na. Ambot lang ang sinakaon niya magigsud nga murag nagsugod dito iyang sapot. Nya samtang nag-drive, masuko siya, maobertikan siya. Purti niyang makalitok og mga pulo nga kanang dili maayong isulti sa publiko kung maabdan siya sa red light. Nagsapot-sapot na gid siya. Pila ra istorya naabot sa restaurant, nya pag-abot na sa ilang gi-order nga lamian nga pagkaon, ang maong amahan gihapon mo'y nangulong sa pag-ampo. This time very reverently. Bless us, O Lord. Nindot ta kay pag-ampo. Human ni ana makigsunan ang magulang ng utana. Siya, Dad, tinuod nang giingon ni mo, Dad, nga ang Ginoo makadungog sa tanan natong gisulti? And yes, that's true. So nakadungog siya sa imuhang gipanulti ganiha. Samtang gapadong ta dinhi. Gikan sa misa. Pero naiging ang amahan niya, nagpanuko pagtubag, pero miangkon nga, nakadungog siya ato. Nga nakadungog po siya ning imong pag-ampo, Dad, nga nindot kaayo. Siya, oo, kadungog yun. O ang bata maingon, Dad, asa ka ang gituhuan sa Ginoo ato? Ang imong yaw-yaw kaganiha? O ang imong pag-ampo bag-ulang? Mga minahal, ang liturhiya sa pulong sa atong panagtigom karon naghatag og dakong gibugaton sa kamatuoran nga ang matuod nga pagtuman sa mga Diosnong kasuguan dinasig lamang sa lunsay nga paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig kaingon. Ang tuyo sa mga tradisyon sa atong relihiyon mao ang pag-agap sa mga magtotoo sa paggamit sa external religious exercises and rituals aron pag-umol sa atong kasing-kasing sa pagpaninguha, maingon tangpo nga, sa internal spiritual purity. Nga mao'y maghimo kanato nga mabinantayon sa ato ang mga kaakuhan ngadto sa Dios ug sa ato ang isig kaingon. Mao na makigsuonan nga kini maghatod kanato sa unang punto sa atong pamalandong nining atong panagtigom karon. First point, the Lord abhorred hypocrisy because it uses the veneer of sanctimonious public piety to conceal the canker of covert private depravity. Please find time to pray over Isaiah chapter 1 verses 13 to 17. Tungod og tinukmod mga kaigsuonan sa nahisalaag, misguided nga kasibot sa mga Pariseo o sa mga iskriba sa pagpatuman sa tanan, pagpatuman sa tanan nga mga tulumanon sa paghinlo nga gibaod sa karaang tugon exclusively unta ra gyud sa mga pari. Tungod ni anang ilahang misguided zeal to implement to all people sa mga butang nga gipangayo ra unta gikan sa mga kaparian, gitudlo sa mga Pariseo o sa mga iskriba ang hyper observance of 613 onerous
and man-made precepts and prohibitions. Maun na ilang gitudlo. Nya gawas pa ana nakaparat kay gitudlo na nila as having the same binding effect as the divine law. Tungod ni ana mga kaigsuonan, nahimo silang mapahitason, himantayon, o hinawayon nga mga religious elite who substituted their theatrical religious formalism for central religious obligations and circumvented the wholehearted fulfillment of the essential requirements of religion by complying to a bare minimum with the trivial demands of legalism. Karon makasabot na tama kay igsuonan ngano nga gikasilagan gyud sa Dios ang pagpakaaron ingnon. Why? Kay ang pagpakaaron ingnon mga kaigsuonan nagpahimulos sa tinuhuan, lagda ug pagsimba sa relihiyon aron pagtuboy sa kaugalingon ug aron pagtago sa tinaguan nga pagkabaklag sa kinauyukan sa tao. The inner rot of the human person. So di lang tamo tan-aw sa mga Pariseo o sa mga eskriba lamang atong tan-awon karon ang atong kaugalingon. Tigpakaron ingnon kita. Kun atong pantunon ang uban, ginamit ang mga sumbanan o mga sukaranan, standards, nga kita mismo sa tago, secretly, nagdumili sa pagsagop. Ug kung pagkadak-an nato ang ostentatious display of appearances, samtang atong gibaliwala ang inner values. Mahiagom gayud kita sa panghimaraot sa Ginoo. Kung tungod sa atong pagkadili matinud-anon, kung tungod sa atong pagka-aron ingnon, isalikway na hinuon sa uban ang pagtuo nga atong giluwatan. No wonder, my dear friends, the Lord really hated hypocrisy. Kay mamiligro ang kamatuoran. Kita nga hinimbahon kintahay, ang kamatuoran nga atong gidala, mamiligro. Kung ato ang paundayunan ang pagpakaaron ingnon. Kaya magtanaw nato, imbis mo dawat sa atong gisulti, bahalag di tason-on nila, bali. Ludoon pa sila magtanaw nato, niya hastang husto nga atong gisulti nga ito kanila mahitungod sa Ginoo, di pod nila dawaton. No wonder, while Jesus walked this earth, no group of people managed to deeply trouble him except the group of the hypocrites. He was most gentle. He was most kind. He was most tolerant and understanding and forgiving. But when it came to hypocrites, he reserved the fiercest criticisms against them. So haron di ta mahayagom ni ana atong tanaw atong kagalingan, Lord, in town tabangi ko nga di ko maanad sa pagpakaron ingnon. Hagit ni natong tanan, especially for us, kami nga niya dinhi on the side of the worshiping environment. Kami nga mga pari o mga reliyoso. Nganuman, it's so easy to be hypocritical given our stature here in the Philippines. We can always hide behind our sacred vestments, our sacred duties, and our sacred titles. We can make public vows only to break them in secret. Hagit ni natong tanan, haron dili manghimaraot ang Dios kanato. Ikaduhang punto sa atong pamalandong karon. The Lord's repugnance towards hypocrisy was tinged with compassionate sorrow for insensible humanity. Please find time to pray over
The letter to the Hebrews, chapter 4, verse 15. Mga minahal, atong hinumduman nga si Jesus, ang atong Ginoo, isip bugtong otoridad sa hustong paghubad sa balaod sa karaang tugon, Old Testament, nagpadayag sa iyang mapintas nga pagbadlong sa mga Pariseo o sa mga iskriba. Dili tungod kay gusto siyang magbinangis ngadto kanila. No, dili na mo'y purpose niya. Kundili, aron pagsumpo sa lances, sa bakak sa yawa, nga gustong patuyangan ang peripheral matters to take center stage so as to distract believers from their mission of becoming a shining city on a hill. Karuhon taniha, he hated hypocrisy. Pero wa jud gingos Biblia nga he hated the hypocrites. He hated the sin, but he tried to win over the sinner. Maingon tang punga. Mga minahal, buot sa Ginoo nga atong isalikway, tungod niya na, buot sa Ginoo nga atong isalikway ang mga pagtulunan, ang mga tulumanon, ilabi na kun kini makabalda, makapugong sa paglambo sa kahiusahan sa katilingban. Kay kining maong mga pagtulunan nga nakabalda, mao mo ni maghatod kanato sa pagsangyaw sa matuod, sa kamatuoran sa atoang pagtuo, diha sa pulong lamang. Apan, nagbaliwala, nag-deny ni ini, ilabi na sa powerful, transformative power ni ini, diha sa atoang mga hiwing binuhatan. Unsa ito makuha nga pagtulunan ining tanan? Mas interesado ang Ginoo sa kahimtang sa atong kasing-kasing kaysa atong pamustura. Nganuman, alang sa mga Hebreyo makaigsuonan, kay Hebrew man tong atong Ginoo, alang sa mga Hebreyo, the heart is the inner core of the person, the seat, the throne of learning and feeling, and whose purity is constitutive of spiritual cleanness. So inana ka bililhon sa Ginoo ang kahimtang sa atong kasing-kasing kaysa appearances. By means of pithy, pungent aphorisms, gitino sa Ginoo nga ang makahugaw sa kasing-kasing sa tao mao lamang ang mugula gikan kanato. Ug unsa man na siya? Mga yawanon nga buhat, mga daotang tinguha, ug mga makauulaw nga bisyo. Kabantay mo makaigsuonan sa kasanatian natong tawhanon, unsay kasagaran itambag sa mga cardiologist kung ang mga pasyente nila magpatambag nila after ma-check up unya after makita nga naay problem with cardiovascular health. Kasagaran ang itambag dis mga doktor, careful with what you put into your mouth. Dili ba? Careful sa imong kaunon. Haron, maayo, maulian, matabangan ang heart health. Lahi sa mga doktor sa medisina makaigsuonan ang gitambag sa atong Ginoo karon. Kaya ang atong Ginoo karon, nagtambag sa iyahang mga sumusunod, nga nagpausisa sa ilang kasing-kasing ngadto kaniya karon nga bantayan Hinoo nato unsa ang mugula gikan sa atong baba. Kay ang mugula sa atong baba nagpadayag sa ato ang heart health, spiritual heart health. My dear friends, please don't get me wrong. The Lord is not rejecting, is not abrogating religious practices, precepts, and prohibitions. Dili na mao yang katuyuan. Ang iyang ipadayag kanato karon mao kini. We use this to achieve internal purity, not to hide our internal defilement. Mao na mga minahal nga ang mga ginadili
o ang mga gitugot sa ato ang relihiyon, makatabang ni siya, mahinungdano ni siya sa pag-umol sa atong kasing-kasing, sa pagpangandoy, sa mga gipangandoy sa kasing-kasing sa ato ang mahigugmaong amahan, alang sa atong kaluwasan. Apan, kung moabot ang panahon nga ang maong mga prohibitions and precepts maghatod na kanato to live phony public persona by means of cafeteria Christianity, kana ganing pilion nato unsay mobagay nato, atong tumanon ang gaan, ato isalikway ang dili, ato ang sundon ang murag musibo sa ato ang gusto niya, magpakabutabungol ta sa mga pagtulunan nga supak sa ato ang katuyuan, mao nay tawag og cafeteria Christianity. Kung maabot ang punto nga mao na nay gitudlo kanato na nakuha nato nini mao nga pagtulunan, we need to revisit them judiciously and under the guidance of the Holy Spirit. Kung mosantop sa ato ang konsensya nga the signs of the time beckons us to reject them, then by all means we need to do so. Some examples are in order here before we end. Pananglitan, kini mga lagda sa pipila ka mga ecclesiastical districts or units of the church nga dili bunyagan ang bata kung ang ginikanan wala makasal. Dili kaslon kung dili maapil sa basic ecclesial community or gagmayng Kristohanong katilingban. Dili makadawat sa funeral maingong tangpunga kung naisugal samtang gihaya. We need to revisit these man-made disciplinary laws and try to see if the Lord is still pleased with this. Mga minahal, few moments from now, we shall receive the Lord in the Eucharist. Ato siya hangyoon nga inigdawat nato niya, inigdawat nato niya diha sa pagkalawat, iya untang makaplagan ang atong kasing-kasing nga hinlo, angayan nga iyang puyan.